Yan, masaganang araw po sa ating lahat. Ako po ulit si Engineer Robert ng RM Metalworks. Ngayong araw, hindi mga bakal yung hawak natin, hindi makina, kundi mga kawayan, mga bayog. So ito, ipapakita natin ngayong araw. Kasama natin sila Kuya Ramon at si Kuya Alvin. Nandito tayo sa Gabaldon. Tuturuan nila tayo paano ba yung traditional na pamamaraan sa paggawa ng uling. Pero hindi kahoy yung gamit natin, no? Ang gamit natin ngayong araw, mga kawayan at mga bayog. So, sa mga nanonood ng mga previous vlogs natin, nakita ninyo yung mga machine natin na charcoal briquetting machine. Ginagamitan natin siya ng inuling na kawayan. Pwede din yung uling na bao at kahoy. Pero marami nagtatanong, naiuuling ba talaga yung mga bayog, yung mga kawayan? So, ngayong araw, papakita natin na ito talaga nagagawang uling at pwede natin gawing charcoal briquettes para mas mapakinabangan pa natin yung ating mga resources sa ating mga farm. Samahan niyo po ako. Alvin, bakit kailangan nating putulin yung mga ganito, yung mga kawayan natin? Kailangan po kasi ito, sir, para maganda po yung pagkasalansan. Sa pagsasalansan. Opo. Kapag ka naman masyadong maikli, anong magiging problema? Wala pong problema po, sir, sa pagkaputol kasi po kapag maigsi, mas magandang isiksik po sa kwan. Mas maganda isiksik. Tapos dito na natin iulingin yan. Opo, sir. Ang unang step natin, kailangang patagin. Patagin po para po yung kanya, hindi po ayos po yung pantay niya. Ayos yung pantay. Tapos nakita ko, meron tayong mga sariwang kawayan. Tapos meron ka din dong mga tuyong kawayan, tsaka ito. Para saan to? Pangkwan po yan, sir, pang paparingas po natin para dumingas po siya. Bali ito, pamparingas natin, ito yung talagang magiging uling. Yan po magiging uling. Ayun. So sa mga techniques na ginagawa nila, no, kasi nabanggit din sa atin kanina ni Kuya Ramon, ang mauuling talaga ito, yung mga berde. Tapos yung mga tuyo, abo na lang po. Maabo siya. Pang paaringas lang nga po. Kaya ito yung nung nakita nyo nung nakaraan, yung ginigiling ko, di sila makapaniwala, Kuya Alvin, na hindi kahoy. Kasi nung sinusubo ko dun sa gilingan namin, mukhang troso. Ito, di ba, bumuuling po yan, to. sir. Di sila makapaniwala na hindi yun kahoy. Kasi sa camera, mukhang kahoy. Pero inano ko, kawayan talaga yun. Ano tawag ito? Ano tawag sa kawayan natin na to? Bayog po, sir. Bayog. Yung bayog talaga siya. So, eto, papatagin na lang ni Kuya Alvin. Tapos, sasalansan na natin. Sisimulan po natin. Sige po. Ito naman po. Ito po idadaanan po ng usok. Singawan ng usok. Opo, yan. Galing, may din pala, no? So, screenshot nyo na yung pattern na ginagawa ni Kuya Alvin. Yun yung susundan din natin sa mga farm ninyo. Kasi po kapag wala pong ganyan, isa lang po singawan po ng usok. Ayaw pong sumingaw. Hindi makakasingaw. Yan. Bali, itong apat na to, singawan lahat yan. Singawan po yan. Tapos itong malaking gitna na to, dyan natin siya paparingasan. Apo, sir. Ayos. Putulin mga kairaman yung kon na yan, yung mga pamparingas natin. Yan ang pamparingas. Apo, sir, pamparingas natin para madali pong dumingas. May makita po ninyo, tuyo yung pamparingas natin kasi kailangan makapagparingas muna tayo dun sa pag-uuling natin. Napakahalaga po nung pagsasalansan na yan kasi kapag pumali yung pagkakasalansan, either hindi magtutuloy yung pag-uuling o maaring maabo yung kawayan natin o yung bayog natin. Kaya sundan nyo lang po yan, yung mga techniques na ginagawa nila Kuya Ramon at ni Kuya Alvin. Galing. Talagang may method. Pag wala naman po kasi pangparingas po, hindi po didingas to eh. Lalo kung pag sariwa. Sapat na yung pamparingas na yan. Apo, sapat na po. Sasalansanan na ngayon ng Sariwa po. sariwa. Kasi po sa amin po karamihan po talaga ganito pong kumpunan. Galing din ng mga nauling nung giniling ko. Yung po, Talagang solid. yung pong kasi po dito yung pong una na yon, dito namin sala.
Yung kan. Kailangan lang po talagang para maganda po yung pagka-luto niya. Mm. Alas buo-buo po kapag ganyan kan. Talagang yung sa lansa ni Kuya Alvin. Talaga kan lang po Maganda, talaga. walang espasyo, no? Para, Makita niyo po to kapag kan na nangyari na to. oo, Kamada. ganda ng kamada niya. Buwan po ng damot tapos para di po mapupugnaw. Yung makita ninyo, ang ganda nung ginawa ni Kuya Alvin, no? Yung pagkakasalansan ng bayog, talagang compact na compact. Nahahanapan niya ng fit, kumbaga, yung bawat puka ng kawayan o ng bayog. Pagka kasi hindi maganda pagkaka-compact, hindi din magiging maganda yung uling. Ito, Para saan yan, Kuya Alvin? para matabunan po siya ng lupa, sir. Para hindi direct sa Apo. lupa yung, at sa kawayan yung lupa, no? Apo, sir. Para may harang po ng lupa. Hmm. Tapos yan, maaabo na lang din. Apo, sir. Mga ano to, kugon? Kugon po, sir. Kugon. Ang dami din natin yan sa mga farm ninyo. Sa mga farm ng mga viewers natin dyan. Kahit saan naman yung kugon na yan. Apo, Kugon, kahit talahib. po, importante po kasi po ito sa pag-uuling at mas dabis po pang tabon po kasi ito. Sa iba ba, ano bang ginagamit? Talahib din po sa iba po, sir. Talahib. Kaya lang po, kukuha po tayo pa ng kugon, kulang pa po eh. Opo. Yung Singawan, Daanan ng- singawan po to, sir. tingawan. Kailangan po natin tabunan na. Tatabunan na ng lupa. Yan, napaka-crucial. Napaka-crucial ng pagtatabo na yan, eh, no? Kapag ka may singaw, Opo, sir, at importante po talaga itong pagkuhan. Matrabaho po siya, kaya po kapag nauling po siya, buo-buo. mas maganda yung pagkakauling. Makikita po to kapag mamaya ng kuhan. Matabunan na lahat. Oo. Bali ito, yung ginawa nila Kuya Alvin ngayon, mas maliit na tumpok kumpara doon sa inuling nila nung nakaraan. For demonstration purposes, para din makita ng mga viewers natin paano yung pag-uuling. Pero kadalasan po, yung ginagawa nila Kuya Alvin dito, mas malaki yung tumpok. Kumbaga, mas maraming kawayan yung inuuling nila. Opo, sir, ito pang samantala lang po para tumukan ng kuhan. Para magaya po nila iba. Opo, yung proseso ang mahalaga. Bali ito, nilagyan niya ng tuntungan para hindi matakpan ng kahoy yung pasukan ng apoy mamaya. Tsaka yung mga singawan. Galing. Kuya Alvin, okay na to, yung pagkakatabo natin. Opo, Na to. sir, ayos na po yan. Nakita natin, ang daming, eto, meron siyang butas dito na walang cover. Dito ipapasok yung paringas mamaya. Tapos dito sa apat na gilid niya, sa dalawang gilid niya, merong apat na butas. Ito naman daw yung singawan ng usok. Yan, so, ganda ng pagkaka-cover. Talagang walang singaw yung lupa. Yan. Lagyan natin ng sit-sit, kuya, para pumilis magdingas. Opo, sir, para matulid. Ito po yung dumigas na po, tuloy-tuloy na po ito eh. Yun, lakas ng anong liyab. Kaya mo karon. Paano nyo malalaman, kuya, kung madingas na sa loob? Ano po yun, sir? Makikita po yung usok, yung tuloy-tuloy na. Kung tuloy-tuloy na. Halimbawa yan.
Kapag tuloy-tuloy lang, hindi pa gaano. Oo, ay, saka lumalabas yung apoy. Bukasan. Isang saong uling din yan. Hindi lang. Ingat yung kan, 3 araw na pinuputol yan. Galing eh. Maririnig mo yung pasok ng hangin dun sa... Ganyan lang po talaga. Kaya pala mahalaga yung forma mo dun sa ilalim, no? Bale, Kuya Alvin, ito, tinakpan nyo na yung ano, no, yung pinaka hulingan natin. Ano nang kailangan nating gawin dito ngayon? Kapag po na po sir, kapag wala na po yung mga usok, po na po. Kapag nawala yung usok, ilang araw bago mawala yung usok niyan? Baka maghapon na po sir, luto na. Maghapon kasi konti. So habang dumadami yung inuuling, mas tumatagal. Kasi nung nakaraan po, 3 araw kanyo, no? 3 araw po yan. Ito, ilang sako lang ba tong uling natin? Pag na po sa dalawa. 2. So 2, isang araw maghapon. E di mamayang o bukas nyo na harvest, no? Bukas na para mainit. Ngayon, wala na tayo ibang gagawin niya kapag kaganyan. Wala na po sir, hintay na lang po siyang pan. Oo. Bababa po sa po yan. Kusang bababa. Iimpis no? Kasi Bababa po. Maluluto. Na rin po itong mga butas niya. kusa ng babagsak. Ngayon, paano, alimbawa, umulan? Wala pong kaso po dun sir, kahit umulan. Mm. Basta nakaparingas na po. Basta nakaparingas na, diretso na siya. Tuloy-tuloy na to. So, ang mahirap pala talaga sa kanya, yung una, pagkuha ng bayog, pagsalansan. Tapos, tatabon na po Yun ang isa pong trabaho. matrabaho. Tsaka mabusisi, no? Pagka mali yung pagkakasalansan, ano ba mangyayari kapag halimbawa ampaw yung pagkakasalansan mo, Kuya Alvin? Kung po yun, madalas po magbutas. Paano magbutas? Yung pong magbubutas po sa pinakagitna niya pong gano'n. Ito yung lupaan na to, kumbaga uuho. Guguho po sa ilalim. Tapos, may expose na yung ano. Apoy na po, sir. Aapoy na siya. Kapag nag-apoy siya, wala ka ng uling. Abo na lang. Abo na po lahat talaga yun. Oo, yun pala. Kaya mahalaga yung ano, yung ginawa kanina na galing nung pagkakasalansan eh. So, yun ang advantage kapag ka ganitong proseso ng pag-uuling. Kasi kapag ka nakadrum, mas okay yung nakadrum na carbonization kapag ka mga bao o yung mga pinomaterialis ang uulingin. Pero kapag kakawayan kasi dahil makita nyo naman yung ibang kawayan, baluktot, iba diretso, yung iba baliko. So, dahil ito, nakahilera siya ng pahiga, nakita nyo, galing ng pagkakasalansan ni Kuya Alvin kanina. Hinahanapan niya kung saan may guwang, lalapatan ng kawayan na sakto doon para solid yung pagkakasalansan. Bali Kuya Alvin, ito, makukuha na natin to bukas. Apo. Di iwanan na lang natin dito panggamit din ng ng mga bisita natin sa farm. Yung output po nito, ipapakita ko na lang yung naging output nung last week nung nakaraan. Pero eto, may naiwan pa sila dito. Ito close up ko. Makita natin, ito yung bayog na nauling. Ito, ayan pa yung bukoy. Ayan, oh. So, uling na to. Ito yung giniling natin dun sa ating pulverizer at ginawa nating briqueter. So, shout out po ulit dyan sa mga viewers natin, sa mga customers natin na ito yung gamit. Yung mga kliyente natin, yung mga kay Congressman Alba, ito, kawayan yung gamit nila. Kaya actually, kadalasan talagang pantesting namin kuya doon, kahoy at saka bao. Pero dahil meron kaming kliyente na nag-request kung kaya ba yung kawayan, tinesting namin kaya nagpauling tayo. Tapos nakita natin, mas maganda. Madali po yun, yung kawayan. Medyo diretso po yung mga bias po nun eh. Yun nga eh. Kaya ito ang ganda ng pagkakauling yun. Dali na lang gilingin yan. So, Kapag po kasi po to sir, hindi po basta-basta nabibigla po yung pagkaluto. kapag kawayan. Daan-daan lang sa magluluto. Ngayon, galing talaga yung mga pamamaraan dito sa farm. So, kung meron pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede kayong mag-message sa ating Facebook page. Pwede nyo ding i-follow yung ating YouTube channel. Meron din tayong TikTok. At syempre, ito, yung Facebook page natin. I-follow nyo na yan para lagi kayong updated sa iba't ibang techniques, sa farming, sa machinery, sa engineering. Yan. Kuya Alvin, baka may gusto kong i-shoutout.
Shout out po sa mga kakilala sa akin, yung mga nagkagaya kong nag-uuling. Ayun. Po. Salamat. Oo, yun. Shout out po. Muli po, ako po si Engineer Robert ng RM Metalworks. Babantayan pa po natin to ng maghapon. Maraming salamat po. Magkita-kita pa po tayo sa susunod nating mga vlogs.